Noong Mayo 9, 2016, ginanap ang paghalal sa mga bagong opisyal na namumuno sa bansa. Bago pa man sumapit ang araw ng halalan ay samot-sari ang mga pakulo at pangangampanya ng mga kandidato. Nariyan ang mga pakikipagpulong sa mga kaalyadong mga liderato, pagbisita ng mga kandidato sa mga lugar, at mga nagkalat na poster, kani-kaniyang pakulo para makilala ng mga botante. Bukod sa pangangampanya at pagpapakilala ng mga kandidato sa mga botante, maingay rin ang isyu ng pagbili ng mga boto. Dasha po. Butante ka na ba? Shut up ka na lang. Dasha po. Dasha po. So, ang alam kong binibigay pag nag-vote buying sa mga botante, yun, syempre pera. Pera. Number one, pera. Syempre pera. Dati may kaibigan ako na nagkwento. Sa gate nila, may nag-iwan ng tarpaulin, tapos may nakasingit na 1,000 pesos. Sobrang laki, di ba? Kaya yun, parang naobliga sila na i-post yung tarpaulin sa gate nila. Pera. Grocery. Yung iba, goods, bigas, mga canned goods ko. Sa amin kasi, kinukuha lang kami as a worker sa kanila. Pero hindi naman kami nagtatrabaho as na magbibigay ng leaflets, wala naman. Basta bibigyan na kami ng, pipirma lang kami. Satanggap lang kami ng halaga. Pero sasabihin lang sa amin na kailangan namin iboto yung tao. Isa pang paraan ng pagbili ng boto, babayaran ka, huwag kang aalis ng bahay, huwag kang boboto. Huwag mo iboboto yung funcionado mo, babayaran ka na. Mas madaling i-monitor yon kesa yung boboto ka. Kasi walang pruweba na dinuto mo eh. Nakasaad sa Batas Republika 6646 o mas kilala bilang the Electoral Reforms Law of 1987 ang mga karagdagang reforma sa sistema ng eleksyon. Partikular na ang nasa Section 28 nito na tungkol sa prosekusyon ng pagbebenta at pagbili ng boto. Nakasaad rin na sino mang tumanggap o manghingi, mag-alok o magbigay ng anumang forma pagbili at pagbenta ng boto ay maparurusahan. Ang parusa ay pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon, ngunit maaaring magpiyansa ng ayon sa mapagkakasunduan. Tingin ko kaya laganap yung vote buying. Kasi hindi na pinapahalagahan ng mga tao yung individual na boto nila. Nating maiisip para iboto sila. Pero para sa akin kasi ngayon, karamihan ng vote buying, ginagamit na ng mga kalaban ng partido para, for example, siraan. Kandidato na nag-i-insist na mag-vote buying pa rin, hindi sila confident o hindi sila kampante na ang mga tao ay sila yung iboboto. Sa poverty. Dahil syempre, kung mahirap naman yung families, tas kahit anong amount, parang tatanggapin na lang nila. So, para sa kanila, vote lang naman yun at least magkakapera kami. Maraming kapos pa rin sa buhay. Kasi kailangan nilang kumain. No? So humihingi ng pabor ang kandidato, dapat may ibabalik ka sa kanila sa oras mismo yon. Yung pangako nila habang sila nangangampanya, matagal pa yon. Gusto nila kaagad na kasagutan dun sa kanilang pagkulo ng kanilang tiyan. Bilang responsableng mamamayan nitong bansa, piliing maigi kung sino nga ba sa inyong pananaw ang karapat-dapat na manungkulan sa gobyerno at manindigan sa desisyong ito. Palaging alalahanin na maaari mo ngang kunin ang perang inaalok sa iyo ng kandidato. Kaya niya rin kunin ito pabalik sa mas malaking halaga. Alalahanin natin na ang halaga ng isang boto ay hindi kayang tumbasan ng materyal na bagay. Sa isyong ito papasok ang edukasyon sa pagpapahalaga o values education na madalas na isasantabi na lamang dahil sa sitwasyon ng maraming Pilipino na mahirap. Makialam, makilahok. Kung hindi sa TV, radyo o chismis, mayroon pang isang medium na mayaman sa impormasyon, ang social media. Sa panahon ngayon na laganap na ang paggamit ng social media tulad ng Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, Instagram at iba pa. Dito maaaring makakuha ng impormasyon kahit hindi tumpak ay mayroong ideyang mapagninilayan. Sa paraang ito, nakikilahok ka na rin sa mga paksa ng halalan, nakikipagsalita ng opinyon, nangangampanya at nakikisama sa pagdesisyon ng maraming Pilipino sa susunod na mamumuno. Ang pagtitiwala sa pagboto sa halalan ay pagtiwala rin sa kapwa mga Pilipino. Pagtiwalang lahat ay makakaahon.
Ayon nga kay Miriam Defensor Santiago ay isang sense of shared destiny. Diwa na iisa lang tayong mga Pilipino. Nararapat na isaalang-alang natin na ang tinataya natin tuwing halalan ay isang boto. Isang boto na maaaring makapagbago sa direksyon ng pagkabuhay o pagkamatay ng ating bansa. Pinakamabisa pa rin gawing pangontra sa bilihan ng boto ay ang pagiging responsable ng mga botanteng hindi ipagbili ang kanilang boto. Kailangang maikintal sa isipan ng bawat isa na habang kumikita tayo ng magkanong halaga, 500 o 5,000 na magagastos natin sa loob ng ilang araw lang, nalulugi pa rin tayo. Wala nang masusulit pa sa pagtaya sa mismong prinsipyo kaysa ipagbili ang boto. Sulit dahil kapag ganito, magagamit natin ang boto natin ng 6 na taon o higit pa para sa kandidatong ibinoto natin ng tama.